Okay, may papakita na naman ako sa inyo na isa pang paraan kapag ka nasira yung rice cooker ninyo. Kalimitan nasisira din dito sa may socket niya. Dito, sa may saksakan. Ang nangyayari ay napupulbos yung ano niya, nagiging ganito na lang. Ganun. So, naghiwa-hiwalay na siya. So, ngayon, ang mangyayari dyan, yung ganito niya, nasira pinakasaksakan niya. Yan. May tatlo yan na contact. So, natira na lang ay yung dalawa. Sa bagay, yung isa naman, yung nasa gitna, wala naman yon, walang contact yon. Ngayon, paano nyo magagamit? Halimbawa, kung wala kayo nito. So, ang gawin natin, erekta natin, o i-bypass natin. Hindi na tayo gagamit ng ganito para malaman nyo kung paano. So, ang gagawin lang ninyo, so ito yung ano niya, sinasaksak dun sa socket. So, ipapasok lang ninyo yung magkabila. Ito, dito. Pasok nyo na ganon. Tapos yung kabila naman, dun sa kabilang dulo, dito. Kabilang side. Wala na yung sa gitna, wala nang problema yun. Yan. Tapos, pwede nyo ulit gamitin yan. Mag-ano na ulit yan. Gagana na ulit, magkakaroon na ulit ng power. Yan kung wala kayong mabiling ganito. Siyempre, dun yan ilalagay sa loob. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gagawin dito. Papasok nyo sa loob. Yon. Tapos saka nyo doon ilalagay. Okay, dito. Yan o. Yan nyo ilalagay doon. So yan, nakalagay na siya. Tapos itong kabila, itong tinaanan ng thermal fuse, pasok din ninyo. Yan, okay na siya. Gusto nyo? Yan. So, ang gawin lang ninyo, kung may pandikit kayo rito, dikitan lang ninyo para hindi mahila. Dito. Pero kung wala, so, pansamantala, pwede nyo gamitin na yan. Okay na yan. So, yan ang pinatawag na bypass, recta, hindi na kayo gagamit nito. Okay? Yan yung gagawin ninyo. Okay na yan. Magagamit na ninyo. Yan yung isa na pang technique kung talagang wala kayong mabiling socket nito. Rice cooker. Okay, kung may mabibili naman kayo sa online, meron ito, mura lang to, pwede kayong bumili. So, ganyan, pinakita ko lang sa isang technique, para magamit ulit.